Banatbay. Balik politika tayo mga kababayan. Banatbay versus Makagago. So eto, mga bossing, saan ba yun? Eto yung kay ano, napanood ko 'tong kay Capeño, mga kababayan. Wait lang ha. Kasi nga po dito mga kababayan, si Makagago may sinabi po 'no, may 3 picture sa kanyang ulo, ayan, saglit. Oo. Yung iba alam ko po, kakilala niyo na po si Makagago, si MG, mga kababayan. At yung iba, for sure kilalang-kilala si ano, si Banat Bay, mga boss. So pakinggan po natin yung unang sinabi ni Makagago. Yun po yung binitawang salita 'no, ni Makagago. Ano kaya 'to, sa TikTok? Hahanapin ko nga 'to, ayan, yan. Sabi, "Kumusta po kayong lahat? Pinapakilala ko po pala sa inyo ang 3 demonyo 'no, sa ating bansa." Sumagot si Makagago, si ano, si Banat Bay, "4 kasama ka dun." Kaya naman pala napikon si ano, kaya pala pikot ng pikon si Banat Bay, mga kababayan, na bukod sa tinawag na siya ni Makagago na demonyo, tinawag pang Tolongges. Oh, yan daw po yung 3 'no, yung yung tatlong tao na nagpapahirap sa sitwasyon natin, si Banat Bay, si dating Pangulong Duterte at si, Pastor Kibs. Hmm, hmm. Kayo po, mga kababayan, ano po masasabi niyo do'n sa sinabi ni Makagago? Dini-divide po nila yung utak ng mamamayang Pilipino. Para sa akin medyo tama, mga bossing. Medyo tama, may punto si Makagago do'n. Kung makikita niyo yung SMNI, mga kababayan, kagabi pinarinig ko sa inyo yung balita 'no, ni Harry Roque doon mismo sa SMNI, 'no? Kesyo daw martial law na daw po, marshmallow na daw po ang kasunod na idedeklara ng ating presidente. So, sa pamamagitan ng mga gano'ng salita, tinatakot nila ang mamamayang Pilipino. Pi um, Inilalayo nila yung utak ng bawat Pilipino doon sa aktuwal na ginagawa ng ating presidente, mga kababayan, 'no? Ilinalayo nila. Kasi po walang martial law. Para saan yun, 'no? Para saan yung sinasabi nila, Roque? Oh, pangalawa po, yung People's Initiative. Nagtataka ako sa kanila bakit paulit-ulit po sila na ang sinasabi nila dun sa People's Initiative, naku, yang si Marcos, yang si Romualdez, gusto lang humaba ang kanilang termino niyan. Mga bossing, um, doon sa nabasa ko 'no, na isang part nung para po dun sa Chacha, mga kababayan. Kapag po kunyari ngayon, okey na, nai-push yung charter change, mga kababayan. 5 taon pa po bago mag-start yon. So, ibig sabihin po, mga kababayan, kung nakakadalawang taon ng termino 'no, yung mga nakaupo ngayon, mga bossing, ibig sabihin po 4 na taon na lang po sila manunungkulan at mag-i-start po yung charter change pagkatapos na po ng termino nila. Mga kababayan, paano po nila ipipilit at sasabihin na pagpapahaba ng termino? Ang nakikita ko po dito kung bakit po 'no, isinusulong, sila naman agree naman sila dati diyan, eh. Kung bakit po isinusulong, mga kababayan, para po sa ekonomiya ng Pilipinas, mga bossing. Kaya po sabi ko,
parang iba yung mga sinasabi nila doon sa mga katotohanang mangyayari. So yung sinasabi ni Makagago na dini-divide, eh, kayo na po 'no, ang magsabi. Para po sa akin, sapul sila dun. Aha, oo. Oh, yun nga daw po. So sa madaling salita, ang gustong sabihin hindi rinig. Ang gustong sabihin, mga kababayan 'no, ni Banat Bay, walang lugar sa pulitika si Makagago, mga bossing. Walang lugar sa pulitika si Makagago, mga bossing. Pero sapul sila dun 'no, sapul po sila doon sa sinabi ni Makagago na etong mga tao na 'to dinidivide ang ating bansa. Hmm. Mas aanuhan pa po natin 'yan, mas tututukan pa po natin at susubaybayan. Malamang po sasagot si Makagago diyan, mga boss, eh. Pakinggan natin 'no, pakinggan natin, kung ano yung sasagot ni Makagago diyan.